Sino na ang readyng yumaman? Ang Papa Luis, parang pamilyar. Baka kaibigan namin ng pawpaw mo? Buong pangalan, Victor Yuson po. Yuson? Ano yan? Kasama ka nila? Ayoko na pinapagawa nila sa akin. Umalis ka dito! Salamat, Princess. Nandito ka. Pwedeng mayakap, please? You always put me in the right headspace. Akala niya siguro malalamangan niya yung posisyon ko. No way! Because Daffodil is Daffodil. Parang nakakita ka ng multo. Akala ko kasi nakauwi ka na eh. May pinapagawa pa sa akin si Madam, kaya nandito pa ako. Kailangan mo ba ng tulong? No, thank you. Focus ka lang dyan sa clerical job na pinapagawa ko sa'yo. Baka mamaya, ako pa yung madamay ni Madam sa incompetence mo. Excuse mo. Daffodil, hindi ko kasi talaga maintindihan bakit ang init-init ng dugo mo sa akin. Pero hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Alam ko in the future magiging maayos tayong dalawa. Wish ko lang, magkakilala tayo mas mabuti. Oo naman. Basta alam mo saan ka lulugar. And by the way, it's Ma'am Daffodil. Papadyak hanggang sa dulo. Papadyak hanggang sa dulo. Kailangan na lang ang kulang. Hindi, ikaw lang. Miko, salamat sa help mo, ha? Wala ka naman, Laika. Sabi ka lang. Sayang, face out na Miko Kulada. Pero huwag ka mag-alala, kaya namang magtimpla ng bago ni Laika eh. Di ba, Mi? Yes, something yummy. Yummy. Oo naman. Pero syempre gagawin ko pag inspired na ako. Syempre kailangan ko yung eureka moment. Diba? Eureka! See? Inspired talaga sa'yo si Laika. Tumatalino siya pag nandito ka. Fairness. Haba, don't listen to Ram. Di ba ano ka, Nico? Busy ka? O siya, sige na, kaya na namin to. Thank you ulit, ha? Sige, muna na ako. Bye, Nico. Bye. Ingat. Ano yun? Ano? Ginawa mo dun, ba't
Lapit-lapit ka kay Laika. Tinulungan ko lang. Tinulungan. Hmm. Eh, dati naman hindi ah. Ano nagbago? Bago? Hmm. Sa amin? Ako, hindi na puro princess. Siya naman... Hindi na puro, Mika, Mika, Mika. So, tototohanin mo na nga yung sinabi mo sa akin dati. Na doon ka naman sa may gusto sa'yo. Hindi na yung BFF mo. Yung pagiging mabait ko kay Laika, kasi magkababata kami. Tayo. Tsaka talagang magbago na si Laika. Hindi na siya obsessed sa nanay niya. Kaya hindi niya na inaaway si Princess. So, dahil doon, kaya type mo na si Laika. Hindi. Ano ka ba? May shosa ka naman. Millie, hindi pa ready ang puso ka. Masakit pa rin. Malabo na maging ready ako na makagusto ulit. Sa ngayon, hindi ko pa inisip yun ulit, ha? Basta i-erase mo na yun sa amin ni Laika. Sige. Sige na, muna na ako. Sige, ingat ka. Nico, salamat ha. Pumunta ka pa rin dito. Gusto ko lang naman kasi malaman kung tama ba yung ginagawa ko, umali. Tapos na? Wish mo naman mag-check. Ay, 6/10? Baba ko naman. Princess, huwag kang panghinaan ng loob. Ilang araw ka lang nag-aaral ng algebra eh. Ang galing mo nga eh. Galing. Talaga? May mga estudyante nga ako na 4 years na nag-aaral ng algebra pero 0 pa rin sa exam. Ikaw, ang galing. Ang bilis mo nga matuto. Talaga. Thank you. Eh, siyempre, dahil sa'yo yung galing na magturo eh. Tuko, yung nangyari pala nung nakaraan, nung huling napag-usapan natin, Hindi mo na kailangan mag-explain, Princess. Tama ka. Valid yung nararamdaman mo. uy, yung sa'yo rin naman, oh. Siyempre nagpanik lang ako. Hindi ko lang kung anong ako. Kaya nga, ganun, naging OA. Nasira tuloy yung friendship natin. Princess, gusto ko maging honest sa'yo. Special ka pa rin sa akin. Alam kong hindi magbabago ang feelings ko. Hindi ngayon, hindi bukas. May mga nasira ako na hindi na maayos. Nico. Pero, pwede bang kahit umabot tayo sa ganito? Pwede bang maging magkaibigan pa rin tayo? Kahit hindi na kasing lapit nun dati. Okay lang. Basta pumayag ka lang, nandito lang ako sa tabi mo. Kasi hindi ko na kaya na wala ka sa tabi ko eh. Ang sakit sa pakiramdam ko.
Parang may kulang. May mali. Kaya pwede bang maging friends man lang tayo ulit? Kasi, oo naman. Walang problema dun. Lungkot ko kaya nung di tayo nagpapansinan. Pakiramdam ko parang nung nawala ka, parang namatayan din ako eh. Sorry. Sorry. Sorry kasi naging selfish ako at immature. Iyak-iyak mo na. Ano ka ba? Ako din naman eh. Kaya, sorry din. Sorry. Sir. Salamat. Salamat dahil binigyan mo ko ng chance ulit lang. Chance? Nakalimutan mo ba kung sino ka? Ikaw si Miko, no? Si Miko, si Sir. Forever yan dito. Ayos pa. Pati tayo, ah. Yes, ma'am. Promise, ah. Promise, ma'am. Uy! Ay! Tulala! Iniisip mo yung opa mo, no? Hindi ah. Pakay ko dun. Ba't ka tulala? Siguro, iniisip mo yung mukha ni Axel, no? Asa, boy? Di mangyayari yun kasi hindi ko nga type yun eh. Hindi ko gusto. Kulit nito. Ang brutal mo naman, eh hindi mo pa nga nakikita yung mukha ng tao. Eh, ayoko nga sa lampa. No way na may pag-asa yun sa akin. Wow. Beses nang sinabi sa'yo. Wow! Ganda yan! O, bakit hindi? Ano? Ano ba labang pagkain dyan? Dong, ano? Uy! Ano ba yan? Kung sakaling na siya yan, alam mo na sasabihin mo ha, di mo siya gusto, ayoko, done. Period. Wow. Anyong Mili. Gusto na? Long time no see ah. Muli. Axel? Hindi mo na ata ako naaalala. Ako lang to. The one and only Axel. Madam, ito na po yung mga kailangan niyo para sa liquidation. Na-sort out ko na rin po yung essential files para doon sa liquidation ng school charity niyo.
And, Madam, ito po, ginawan ko rin po ng soft copy and pang backup lang po. Natapos mo? Hindi ko na in-expect eh. Ikaw ang gumawa nito? Siya ang pinagawa mo nito, Daph? Di ba ikaw ang pinapagawan ko nito? Ma'am, Madam, okay lang po yun. Wala naman po akong ginagawa. Tsaka, gusto ko naman po talaga na maintain ako ni Miss Daffodil dito sa trabaho ko. I'm impressed, Selma. Mabusisi ang trabahong ito, pero ang bilis mo natapos. Kung ganyan ka, siguradong magtatagal ka sa akin. I'll call it a day. See you both again tomorrow. Daph? I'm okay na. You can leave na. I'll leave na rin in a while. Madam, I'm just curious. Do you really trust that woman? Selma? Bakit naman? Ewan ko lang, madam, pero iba talaga yung kutob ko sa kanya eh. Parang puro fasad lang siya. Yung akala mo she's super nice, pero deep inside, masama talaga siyang tao. I'm sorry. I didn't mean to startle you. Nadulas lang sa kamay ko. Ikaw naman, Daph. Masyado kang paranoid. Ilang beses lang napatunayan ni Selma na mabuti siyang tao. Sila ng anak niya. Ewan ko lang, madam, pero... Daph, chill! Kulang ka na naman ba sa tulog? Sira na naman ba aircon niyo? Magaling ako makaamoy ng tao. Kaya kung may tinatago si Selma, ako unang-unang makakaalam. Di ko kasi alam, bes, yung pakiramdam na makipag-ayos ka sa jowa mo. Kasi syempre, di ko naman po nararanasan yun. Pero ang galing eh, yung nag-usap kami ni Miko. Parang nawala lahat ng problema na. Tapos yung... Huy! Kanina pa ako salita ng salita dito. Wala pala akong kausap. Nagwait mo tayo ng pagkain. Eh, kasi kanina dumating si Axel tapos, binigyan niya ako neto. Dito si Axel? O, kamusta daw? Okay naman siya. Alam mo, Bes, mukhang Koreano. Yung mga baby boys sa type ko. Ganun. In love nga, in love. Kilig na kilig ka. Type mo? Uy, hindi ah. Kung ganyan ka na magsalita, anong nangyari sa'yo? Ay, naku, Bes. Basta hindi ko type, okay? Di mo daw type. Eh, tingnan mo nga. Dati diring-diri ka sa mga pinapadala nun. Ngayon, kinakain mo lahat. Hindi mo pa nga ako inalok, Bes. Alokin mo naman ako para kunwari lang, oh. Sorry naman. Oh, sige na, kumuha ka. Salamat, Bes. Di ko ito ini-expect. Pero, Bes, alam mo, in fairness, ang kwapo niya. Kwapo niya talaga, as in. Pero, hindi ka naman dead. Yung tipong ano lang, parang breath of fresh air lang siya sa akin na parang makikita mo isang mukhang Koreano tapos nandito sa gitna ng singko-singko. Pihira yun! Masakit ka ba? Anong nangyari sa'yo? Ba't kanya ka magsalita? Huwag ka namang basta-basta mamaya sabihin nila di tayo nagpapakipot. Pag ganyan, kilalanin mo muna, Bes. Di ba siyempre, alam ko magkakilala tayo nung mga bata kayo, pero di ba nag-ibang bansa? O siyempre, matagal mo na rin di nakita yun. Kilalanin mo muna. Kaibaganin mo muna. Kasi yung pag ganyan, alam mo, hindi ko alam ba't ako advice sa'yo. Hindi ko naman alam yung love-love na yan. Can relate, Bes. Alam mo ba, akala ko, ang dami ko nang alam tungkol sa love-love na yan. Pero nung ako na yun nandito sa sitwasyon, hindi ko na alam. Oo, no. Pag ikaw yung nag-a-advise ka, alam mo, expert ka. Pag nandun ka rin, di mo alam. Face to face! Face to face talaga tayo. Sabi si Mama, papasiklab na agad sa trabaho.
Anak, syempre, ang tagal kong hinintay itong moment na to. Imagine, 10 years mahigit din ako walang trabaho, di ba? Pag na-regular po kayo, kain tayo sa labas mo, ha? Uy, teka lang, may operasyon pa ako. Pwede ba maghintay muna yan? Kayo ang mag-intay muna kasi meron pa akong ALS na exam, di ba? Pagkatapos na lang po nun mo para wala na pong iniisip. Wala kayong dapat isipin talaga kasi pag lumabas tayo, syempre ako ang taya. Yun! Di ba? Thank you, Ma'am! Syempre kasi mahal ko kayo eh. Grabe po, no? Kung iisipin ninyo, ang gaganda ng mga nangyari sa buhay natin, parang puro positive. Saya siguro po kung nandito pa rin si Pao Pao, no? Para kasama natin siya mag-celebrate. Oo nga eh. Gusto na din si Pao, ate. Hindi naman tayo iniwan ni Pao Pao, no? Andito lang siya. Dito sa atin lahat. Oo naman, Ma'am. Pero, alam niyo po, naisip ko, bakit kaya di natin buksan ulit yung kaso ni Pao Pao? Malay niyo po, di ba? Di ba ate, ikaw yung gusto mo kuhanin sa college? Tama-tama yun yung pinakaunang case mo. Pwede, no? Pero Mau, ano na po nangyari dun sa mga nanloko sa inyo? Alam mo, Andoy, ang mga masamang damo matagal mamatay. Kaya kung nasan man sila, sigurado naman ako pinagbabayaran na nila yung paglulokong ginawa nila sa atin. At kung makakaligtas man sila sa batas, tsak naman ako, hindi sila makakaligtas sa kamay ng Diyos. Yun, diba? Totoo yun, Ma'am. Paul, maraming salamat sa pagsalo mo sa trabaho ko. Babawi ako. Maging okay lang si Dad, ha? Sige, bro. Bye. Housework? Naaalala mo na ako? Naalala kong anak ko sa'yo. Workaholic din yun. Tuwing magkasama kami, hindi niya magawang ibaba yung phone niya. Talaga po? Nasaan po siya? He travels a lot. Hindi yun mapirmi sa bahay. Kumusta naman siya? Ayun. Away-bati kami. Lahat ng ayaw ko, yun ang ginagawa niya. Sabi ko sa kanya, mag-aaral siya ng martial arts, ng photography. Pati yung business school, pinag-awayan namin. Kasi ang gusto niya, multimedia arts. Sorry po sa nangyari sa inyo ng anak niyo. Pero mahal na mahal ko yun. Kahit madalas kaming kontropelo, mahal na mahal ko siya. Nung namatay ang nanay niya, nung maliit pa siya, sabi ko sa sarili ko, ako na ang magiging tatay at nanay niya. Lahat gagawin ko para maging proud siya sa akin. Dad, sir. Okay lang po ba na payakap? Isipin mo na lang na ako yung anak niyo. Sige. Yep. Sigurado ako na proud na anak mo sa inyo. Ikaw yung kaibigan Ni Wes po, sir. Wes? Kapangalan niyang anak ko. Opo, sir. Kapangalan po. Kamusta po pakiramdam ninyo? Feeling much better. Mabuti naman po.
May dala po akong prutas. Baka po gusto po ninyo. Salamat. Hindi ka na sana nag-abala. Di po, hindi naman po kayo abala sa akin. Wala pong problema. Ano pong gusto ninyo? Pagbabalat ko po kayo. Bahala ka na, Iya. Girlfriend ka ba ni Wes? Po? Hindi po, kaibigan lang po ako. Kain po kayo. Tama ang sabi ni Wes. Sweet ka nga. Sakto lang po, sir. Sanay po akong ginagawa to, lalo na pag may sakit po yung mga kapatid ko. Ako po nag-aalaga sa kanila. Talagang sanay kang mag-alaga. Ay, opo naman, sir. Ako po kasi nag-alaga sa mga kapatid ko. Panganay po ako eh. Ganon? I'm sure proud na proud sa'yo ang mga magulang mo. Magulang na lang po. Nanay na lang po yung meron ako kasi ito na po yung tatay ko eh. I'm sorry to hear that. Anong nangyari sa kanya? Simpleng tao lang po yung tatay ko. Meron po kaming maliit na bike shop doon sa may amin. Siyempre po, pag tatay, di ba, mataas yung pangarap para sa pamilya at sa mga anak niya. Yun po. Sumugal siya, kaso naloko po siya dun sa investment company. Na-scam po. Tapos basta, medyo marami pa pong nangyari. Aksidente po siya. Tapos nagkaroon po ng blood clot yung ulo. Kaya po yun, namatay po. Sorry to hear that. Yung naka-aksidente ba sa tatay mo? Nakulong ba siya? Hindi po eh. Wala na po kaming balita doon hanggang ngayon. Hayaan mo. Pag makalabas ako dito sa hospital, tutulungan ko kayong hanapin yung taong yun. But for now, pwede bang ituring mo akong tatay mo? Sige po. Salamat po, Sir Victor. Tito Vic na lang. Okay? Salamat po. Gumigising kahit na mahagip ng pag-aalala. Alas 5 ng madaling Sandali lang po! Ano po kailangan nyo? Lagi na natin dapat suotin to para malaman ng mama mo you're my baby girl. Couple apron pa. Love na in love. Tsaka ano yung epektos na binigyan nyo sa'yo? Hindi ko alam kung paano kung wala ng pasyente to, kung wala ka. Wala. Alis na nga ako. Biyahe pa ako eh. Princess. Pumayag na po si Mau. Bibisitahin po namin kayo dyan. Okay, sige bukas ha. At papadyak hanggang sa dulo. Susan? I'm glad you still remember me.